Nilabas na po ang pinakabagong Honda Click 160 2025 version at ito nga po ay ang matte white color. Napansin nyo ba bago na rin po yung kanyang mga decals? Ang tanong, mayroon nga bang nabago at nadagdag na features sa motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pogi po ng mukha nito pong Honda Click 160. Naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Agaw pansin naman po ito pong kanyang daytime running light na putol po rito sa gitna at nag-continuous hanggang rito po sa dulo. At naka LED na rin po ito pong kanyang turn signals. Bago na rin po pala ito pong kanyang mga decal. Mayroon po siyang combination ng orange with gray at may nakalagay naman po rito na click. At ito pong kanyang little visor dito sa gitna, glossy black po ito. At mayroon naman po siyang Honda decal in white color dito po sa kanyang handlebar cover. At ito pong kanyang side profile, kung inyong mapapansin, ay matutulis yung kanyang mga edges. At mayroon na rin po siyang decal rito ngayon na orange combination with black and gray. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gray color para po rito sa kanyang front suspension. Dark gray color po yan. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na Tokiko. Black color po yan. Habang ito naman pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Naka fully digital meter panel display po ito. At nandito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga light indicators. At mayroon naman po itong 2 button selector dito po sa ibaba. At mayroon po itong Honda logo rito sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system at nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang mga brake levers. At ito pong ating Honda Click 160 ay meron po itong park brake lock. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. Included na rin po pala rito yung kanyang set button. At mayroon naman po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at maluwag. Pwede po tayong maglagay rito ng coins or gloves. Dito naman po sa kabila, mayroon po siyang door na pwede nating buksan. Maluwag din po ito at kasyang-kasya naman po rito ang mobile phones. At ang kagandahan po niyan ay mayroon na rin po pala itong built-in na USB Type-A port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Mayroon din po siyang utility hook dito sa gitna. Ito pong kanyang floorboard ay maluwag po ito at flat. Kaya marami po tayong mailalagay rito na mga personal belongings na hindi naman po kasya rito po sa ating underseat compartment. At dito na rin po pala located ito pong kanyang battery. Ito pong kanyang upuan, malapad po ito at malambot din po siya. Black color naman po ito pong kanyang set cover. Itim din po ang kulay nito pong kanyang makapal na grab bar kaya matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po pala ito pong kanyang underseat compartment. Marami na rin po kayo ritong mailalagay ng mga personal na gamit. Ang Honda Click 160 po ay meron po itong seat height na 778mm at meron naman po itong ground clearance na 138mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya po itong maabot at ma-maneuver na mga 5'3" and above. At para po sa mga gustong maglabas ng Honda Click 160 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side banners, motorcycle cover, o di kaya helmet, ay ito po ang highly recommended, ang Spider Helmet. Alam nyo ba kung bakit? Alamin natin. Ang hawak ko pong Spider Helmet, ang material po ng kanyang shell ay gawa po ito sa ABS composite. Isang uri po ng maganda at high quality material na thermoplastic. At ang magpapatunay po ng kanyang kalidad ay ito pong kanyang ECE certification na 22.05. Ito po ang international na batayan kung ang isang helmet po ba ay safe gamitin. At ito pong kanyang inner liner ay gumagamit po ito ng high density ABS na kaya pong mag-absorb ng mga malalakas na impact. Kumbaga shock absorber po siya. At ang kagandahan po nito pong kanyang inner liner na foam
ay detachable po siya at washable. At pwede nyo po itong labhan anytime para manatiling fresh at mabango ang inyong helmet. At pagdating naman po sa kanyang mga ventilations, mayroon po siya rito sa harapan na pwede nyong buksan para po pumasok yung hangin at makahinga po kayo ng maluwag. At mayroon din po siyang ventilation dito sa top na maaari nyong buksan para po makapasok yung hangin at yung ating ulo ay malamigan para komportable po at relax sa gitna ng daan. At ito pong ating spider helmet na hawak ngayon ay modular helmet po ito. Meaning, pwede po itong maging half face helmet at pwede rin po itong maging full face helmet. Ito pong kanyang chin ay pwede nating iangat. Kung halimbawa po, napupunta lang po kayo ng bayan, gusto nyong mag-relax, ay pwede nyo po itong itaas para po makalanghap kayo ng sariwang hangin. At kung malayo naman po yung inyong mga biyahe, ay maaari nyo po itong ibaba para po mas mataas po yung kanyang safety protection kahit na anuman po ang dumating na aberya sa gitna ng daan. At ang kagandahan po nito pong spider helmet na ito ay naka-dual visor na po ito. Ito pong ating first visor na clear ay ito po yung harang para hindi po pumasok yung dumi sa ating mga mata. At ito naman pong ating second visor, ito naman po ay ating ginagamit kung halimbawa po tirik ang araw para hindi po direktang tumama yung sikat ng araw sa ating mga mata. At ang kagandahan po nito ay intercom ready na rin po ito. Pwede na po kayong mag-install dito ng intercom. Para po kung halimbawa kasama nyo po yung inyong mga backrider, si Mrs. man yan or si Jowa, ay maliwanag po at magkakaintindihan kayo ng mabuti kapag kayo po ay nag-uusap. Naka-double D O-ring, quick release na po ito pong kanyang head belt. Kaya kung naghahanap ka po ng dekalidad at quality na helmet at safe gamitin, maaari nyo pong i-consider ang Spider helmet. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo? Ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba. Paki-check na lamang po dahil marami po kayong mga designs at colors na pwedeng pagpilian. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito pong kanyang side profile, kapansin-pansin na bago na rin po ito pong kanyang decal. May lining po ng white, orange, black, tas may nakalagay po rito na Click 160. At ito pong ating pillion step para sa ating backrider ay alloy po ito, not fadable. At hindi rin po yan kinakalawang of course. Ito pong kanyang side stand at center stand ay tubular po ito. At mayroon na rin po pala itong side stand engine cutoff switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start ito pong ating scooter. Isa po yan sa kanyang safety features. At ito pong kanyang CVT cover ay matte gray po ang kulay nito. At may naka-intact naman po rito na Honda. Itim po ang kulay. Ito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po rito na ASP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Naka-drum brake po ito para po rito sa kanyang rear braking system. At ito po ay naka-cast wheel na matte brown color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 120 by 70-14. At ito po ay naka-tubeless na. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka full LED na po ito pong kanyang brake light. Habang naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Mayroon po itong plate light, may light reflector sa gitna at may Honda decal rito sa ibaba. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ito naman pong kanyang stock pipe, black color po ito. Itim din po ito pong kanyang head protection guard. Habang gray color naman po ito pong kanyang tip. At mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.3 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. At ang presyo po ng Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 6,500 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 5,750 pesos sa loob ng 3 taon.